by other countries rather than outright purchase of big vessels. I think the option of leasing vessels, even France is doing this, from other countries, 10 years, etc., would be cheaper, would be more efficient, because we will not be maintaining, and we will have an instant flotilla and fleet of Philippine Navy or Coast Guard vessels. Yan po naging pahayag ni Senador Francis Tolentino tungkol sa pag-arkila nga po ng barko pangdagdag ng pwersa ng ating bansa. Ito ay kasabay ng tumitindi pong tensyon sa West Philippine Sea. At kaugnay po niyan, makasama natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po, sir. Yes, good afternoon. Good noon, Joey, at sa mga sumusubaybay sa inyo, magandang tanghali sa ating lahat. Sir, narinig po natin yung naging pahayag ni Senador Francis Tolentino. So alam ko, medyo napag-usapan na ng maraming programa natin dito yan, na isang suwestyon na meron mga nagsasabi na mukhang magandang ideya. No? Pero ang katanungan lang dito ay, mabilis bang gagawin to yung proseso kung sakali mga talagang ituloy na natin ito at kung cost-efficient po ito, sir? Jovi, bago tayo pumunta muna sa tanong mo, nais ko munang sabihin na ito ay kasama sa mga pinag-aaralan ng Philippine Navy. Kaugnay sa pronouncement ng ating Department of National Defense that we have to look at all avenues when it comes to our modernization. Hindi lamang yung bibili ka. Kung may mga financial packages na ino-offer ang ibang to determine ano ang pinakamaganda para sa atin and to give the appropriate details sa Department of National Defense. Doon naman sa sinabi niyo kung mas mabilis ba or what, the advantages and disadvantages will be at the purview of DND. Ang trabaho naman namin sa baba is to look at all avenues, all possible options. Hindi naman leasing, may mga soft loans na pwede ma-avail. Yung iba is in-country production. So all of this ang pinag-aaralan ng mga technical working groups natin at sinasabit sa DND for their final approval. Sir, alam natin na ang final decision siyempre sa mas nakatataas. Pero kung kayo ay kukonsultahin dito sa inyong hanay, gaano ba karami ang kakailanganin nating arkilahin kung sakasakali? Hindi naman yan nakabatay sa numbers. Una sa lahat, ito ay laban na ng strategiya. Okay. The better strategy. Yung strategy naman natin will depend on a lot of different factors. Kasama doon yung ating ekonomiya. So we look at what is the best possible approach sa ating strategy and how to support this strategy. Okay, so hihintayin natin kung ano yung magiging diskusyon dyan sa naging suwestyon po ni Senador Francis Tolentino. Lilipat lang po ako ng topic, sir. Puntahan natin yung report na meron daw nga pong namataan ng 65 Chinese vessels sa Escoda Shoal. Well, aside from yung presence natin doon na ating kakamusahin, ay ano po yung iba pang mga detalye na pwede nyo i-share tungkol dyan sa ating po mga manonood? Yeah, part naman ng ating monitoring is to check on the numbers or the presence of foreign vessels in the West Philippine Sea. Hindi lamang Chinese, kundi pati ibang nationalities ng mga flag carriers ng mga barko. But since nakatutok naman tayo sa China, minomonitor natin yung PLA Navy, Coast Guard, and the Maritime Militia on a weekly basis. And batay sa ating monitoring ending last Monday evening, merong 65 ang nakatutok sa Sabina o sa Escoda Shoal. Broken down as into 9 Coast Guard, 4 na PLA Navy, and 52 na Maritime Militia. Ang dami. Okay, so thank you doon sa update sir. Pero isa pa pong issue na sihingan sana namin kayo ng opinion ayon sa ginagawa pong pagpapaalis ng China na missile system ng Amerika dito sa Pilipinas. Alam mo, yung ating Armed Forces and Defense Establishment ay merong modernization program. Okay. Maliban sa tayo ang gumagastos nito, we also leverage on our allies, our partners, para makaroon tayo ng idea ng mga modernong kagamitan. So ito is a decision and approach of a sovereign state. Tayo nga. Ika nga, walang pakialam ang kahit sinong bansa kung anong defense capability ang i-develop natin. Kung anong details noon,
we leave it up to DND kung anong particular capability we would like to develop or learn more about. Yeah, we understand. Maraming salamat po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Thank you, sir.